welcome back sa ating channel na It's a Trap. So update ulit tayo sa ating Helianthora. So matagal-tagal pa natin ito mapopropagate, kaya na lang tignan muna natin, no, yung ganda ng Helianthora ngayon bago natin kalasin ito after several or few months, no. Kasi napakabilis ng growth ngayon ni Helianthora, kaya ayaw na ayaw kong silang galawin. Hayaan lang natin sila magparami hanggat gusto nila, kasi may mga time na napakabagal ang growth na ito. Ngayon napakabilis, hayaan muna natin sila lumaki at magparami. Mas maraming feature, mas maraming propagation tayong magagawa. Ayan. Diba, napakaganda ng mga kulay. Tsaka kung makikita nyo to sa personal, pwede nyo ring tingnan mabuti sa video na to yung mga growth point niya, yung sa mga ilalim, in between ng mga feature. Tignan nyo po. Saan ba tayo? Hanap tayo dito. Ayan, no? Ang daming growth. No, hindi lang makikita kasi nasa gilid. Ito. Ayan, no? Marami. So, may mga naglalabas siya ng kakaibang mga hugis ng ano eh. Inisip ko baka pag-flower to ng di oras eh. May mga kakaibang mga formation. Hindi naman ganyan yung itsura ng mga picture eh ng Helianthora pag tumutubo. Parang ganyan ang picture ng Helianthora. May mga patusok, yung iba papabilog agad, maliit pa. Parang nakabuka agad na picture. No, so hayaan muna natin sila kasi baka pausbong tong mga Helianthora natin, nagpapalaki ng parang root system or rhizome ba yun? Tawag doon. So hayaan muna natin sila. So ito yung isa sa mga pinakamabagal kong Helianthora na ngayon ang bilis na lumaki. Tsaka ang pupula na ng bagong tubo. No, sa tingin nyo bakit kaya yan namumula ng ganyan, no? Parehas lang naman ng klima ngayon. Pagkaiba lang, mahina ang hangin ko na dumatama sa kanila, kasi dati 'di ba napakalakas ng hangin dito nung una natin silang inalagaan. Ngayon mahina na dahil meron ng UV plastic. Nakakatawa, UV plastic ko hindi nakakasalo ng biyata to. Kasi may tama palang pagkakabit ng UV plastic, no? Nangyari dito parang nabaliktad namin, pero maganda naman ang kilalabasan kaya okay lang rin, no? Ito pa yung isang Helianthora. Sa mga kolektor ng Helianthora, alam nila na appreciate nila yung mga iba't ibang klase ng site. Ayan. Yung binili ko to, wala masyadong sa akin eh. Wala masyadong dating. Mas gusto ko tong nandito. Ayan, tsaka itong minor. Pero itong Sarraceno na des, sabi ko ba't yan, patusok lang. Wala man lang parang yung honey sa dulo. Pero ngayon nagagandahan ako sa kanya kasi tinan nyo ang kulay niyang tulis niya. At hopefully mas kumanda pa to. No, ang dami na nag-encourage sa akin pag grow light. Actually na cart ko na nga nakaraan yung grow light eh. Bibiling ko na sana kaya napaisip ako. Ayun lang yung pagkakaiba ko sa ibang mga grower and seller, na fully outdoor tayo, na hindi tayo gumagamit ng artificial light, no? So isa rin yun sa mga dahilan kung bakit hindi ganun kabilis lumaki yung halaman natin, pero matibay, no? At yung mga nakabilis sa inyo, alam nyo na ang bilis lumaki sa inyo. Na to the point na halos naingit na ako pag nag-update yung mga bumibili sa akin. Sabi, Sir Bry, tingnan nyo, update daw niya yung mga niya. Bang lalaki, ang biglang laki yung mga halaman pagdating sa kanila. No, mapa-indoor and outdoor. Kala ko kasi nung una, dahil naka-grow light lang kaya ang bilis lumaki. Sabi ko kung dahil naka-grow light yan kaya ang bilis lumaki sa inyo. Biglang nag-update yung isa, yung taga dito lang sa Dasma. Sabi ko naka-grow light ka, no? Sabi niya hindi, naka-outdoor lang rin ako pero sa bandang shaded. Sabi ko ayos to. Mantalang ako, pinupulsan ko, hindi lumalaki ng gusto kahit naka sa shaded. No, may mga lumalaki pero pa ilan-ilan lang, no? Kaya yung mga re-release ko ngayon, hindi ganun kalalaki tulad dati. No, yung mga malalaking ko ngayon, yung mga bago. So, ang theory, no, nung iba ng mga grower na mga kakwentuhan ko,
naghahanap ng bagong growing condition yung halaman natin. No? Hindi, sa totoo lang, tama yun. No? Pag nakakabili ako ng mga plants sa ibang mga collector, ang bilis lumaki at dumami dito. No? Sabihin nyo, no? Gusto nyo lang kaming budulin, Sir Brian, na bumili. No? Pero hindi. Napatunayan ko sa inyo ngayon yan. Nung una kala ko, hindi totoo rin. Pero pakita ko sa inyo. Punta tayo dito. Nagutom na naman ako, ha? Kakain ko lang. So ito si Wefula, White Venus flytrap. Binili ko yan na isang plant na hindi naman ganun karami yung traps at hindi rin kanyang katataba tulad nung binili ko. Ito yung mga old traps niya, ganyan yung itsura niya ng binili ko. Yung binili ko to, talagang kabado ako kasi first time ko mag-alaga ng White Venus flytrap. No, so nung pagdating, niripat ko siya. Nagtanggal ako ng mga 2-3 rhizome, deep pullings kumbaga. Tapos tinanim ko. Alam nyo ba, sa 3 na yon, 2 yung nag-germinate or 2 yung nag-strike. Tapos kumuha ulit ako ng isa, nag-strike na naman yon. So ilan na? 4. Hindi man ganun kalalaki yung plants ngayon, pero naka-4 na ako. At nung naka-transfer ko to ngayon dito sa Pulsan, binawasan ko na naman ng rhizome. Mas malaki kaysa dati. Kasi medyo lumalakas na yung loob ko kasi sabi ko, kaya naman palang alagaan ng outdoor. So ngayon, meron na akong 1. Ito yung mother plant. Ito yung rhizome division ko na may nakita na ako kanina na medyo may parang kalos na. Tapos ito yung first na propagation ko. Hindi ganun kaganda yung lagay niya kasi kalilipat ko lang sa outdoor, pero nakaisa na to, di ba? Tapos ito pa yung isa na leaf pullings nakasabay niya, tingnan nyo. Meron na ring tubo yan, di ba? Meron pang isa. Ito pa. Ito yung sinabi ko sa inyo pa na isa pang leaf pullings na meron na ring tubo. Di ba? So siguro totoo yung sinasabi nila na hindi ganun kadaling paramihin tong white cultivar, pero itong Wefula dahil isa pa sa mga stable na white napaparami natin dito sa area na to. Hindi ko lang kung masisilip natin yung new growth na itong rhizome na to. Ayun, meron ang maliliit. Tingnan nyo, nakikita nyo yan. Kita nyo yung green sa gitna ng dalawang rhizome. Ayan, tubo na yan. Tapos ito naman, propagation ko naman ng pom-poms type na Venus flytrap. Wala pa. Ito yung mas mabagal to sa puti. Itong white. Kaya itong pom-poms mas mahirap siyang kasi wala siyang way makahuli. Ito nakakakain tong white. Ito hindi. So siguro magpe-fertilizer tayo soon. So yun, no? Mabilis dumami. Na pagka square nyo lang. Ito, sample ko na rin. Pasama to dun sa mga sarasinya na seedlings. Nung dumating to, talaga parang pinabayaan lang siya. No? Pero ngayon, tingnan nyo, ang laki na. Lumalampas na sa paso. Diba? Ayan. Ito rin, yung maliliit na seedlings. Ngayon, may size na. Ilang linggo pa lang naman yun. Halos 1 buwan pa lang. Diba? So, ayan, nagkukulay na rin. Tapos ito, hindi kaling Tagaytay na GJ Smiley. Green Joe Smiley. Ayan. Tingnan nyo yung bagong growth yan kung napapansin nyo dyan kung gaano kataba. Ayan o. Hindi siya kasing itsura ng mga dating petiole na manipis. Ito mataba na. Diba? So ayan yung mga update natin. So
Sa tingin nyo, no? Tama kaya yung tsuri nung mga kakilala natin, tsaka yung aking pagpapaliwanag na pag napunta sa ibang growing condition at tama naman yung pag-alaga mo, mas nagugustuhan nila, no? Since galing tong Venus flytrap sa ibang bansa na may iba't ibang season, hindi tulad sa atin, no? Mainit at tag-ulan lang ang season dito sa atin. But anyway, ayun po muna yung update natin sa ating Helianthera at yung ating churiko, no? Na kapag nalipat sa ibang growing condition ng mga Venus flytrap at nagustuhan nila, mas mabilis lumaki. Ayan. So, yun lang muna. God bless sa inyo and bye-bye.